New Zealand is full of grief today, and what has happened here is an absolute tragedy. We've lost loved ones here, those that are waiting for their loved ones to be accounted for and are missing, and they are grieving incredibly hard, and I know that New Zealand grieves with them. Personal na binisita ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon ang mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Mount Maunganui na isang kilalang campsite sa New Zealand. Ayon sa kanya, dama ng buong bansa ang bigat ng trahedya habang patuloy ang paghihintay ng mga pamilya sa balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. I've met with a number of families, and what I was saying again is that there is high anxiety, there is grief, they are deeply distressed, understandably so. Samantala, sinabi ng mga otoridad na 6 na ang kumpirmadong nawawala matapos matabunan ng landslide ang isang bahay at campsite. Mayroon pang karagdagang 3 individual na patuloy na inaalam ang kinaroroonan. Sa hiwalay na insidente sa Welcome Bay sa karatig lungsod ng Tauranga, 2 bangkay na ang narecover ng mga rescuer. Currently unaccounted for, we have 6 people that we know are unaccounted for, and we have a further list of 3 that we're working through. Ayon kay Bay of Plenty District Commander Superintendent Tim Anderson, nagpapatuloy ang paghahanap sa gitna ng delikado at komplikadong kondisyon ng lugar. Gumagamit ang mga rescuers ng search dogs at heavy equipment upang hanapin ang mga posibleng mga survivor sa ilalim ng gumuhong lupa, mga caravan at tent. Kinumpirma rin ng pulisya na kabilang sa mga nasawi ang isang Chinese national at nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng New Zealand sa kaukulang embahada para sa wastong koordinasyon at tulong sa pamilya ng biktima. In the Welcome Bay matter where we recovered 2 deceased, unfortunately, one of those persons was a Chinese national. So in that case, we're working with the relevant embassy. Ang serya ng landslides ay bunsod ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan nitong mga nakaraang araw na nagdulot din ng malawakang pagbaha, pagkawala ng kuryente at paglikas ng libo-libong residente sa iba't ibang bahagi ng North Island. Idineklara na ang state of emergency sa Bay of Plenty at iba pang rehiyon dahil sa lawak ng pinsala. Sa kabila ng kawalan ng sign of life sa mga kasalukuyang search operations, sinabi ng mga otoridad na hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa at magpapatuloy ang rescue efforts araw at gabi, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan kung may impormasyong makakatulong sa paghahanap. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.